Bayview. Hello muna kay Bini. Kasi so sobrang kumikinang-kinang pa yung balat. Hello mga ka-eats! Welcome na naman sa isang bagong vlog. Kasi alam nyo, natandaan ko, nagpa-poll ako sa aming Facebook page. No? Tapos, sabi ko kung ano yung mga gusto ninyong klaseng vlogs. No? So, syempre may international travel, domestic travel, food vlogs, at ito, yung ginawa natin agad. Kasi ito yung top na answer. Gusto nyo ng mga staycations. At, inuna namin ang isang budget-friendly na hotel na located dito sa MOA Complex, Pasay City. Ito ata, kung hindi ako nagkakamali, ang pinakaunang hotel dito sa complex na ito. Ito ang Microtel by Wyndham na tapat lang ng Conrad S. Maison. So, Conrad is the Conrad Hotel. S. Maison is yung parang medyo posh na mall ng SM. Tapos, across lang din ito, makikita nyo na yung SM Seaside kung saan pwede kayong mag-rides, pwedeng kumain, pwedeng mag-ikot-ikot, pwedeng mag-games, at iba pa. Walking distance lang din to. Siyempre, sa pinaka-SM Mall of Asia, kung saan pwede kayong kumain, mag-shopping, at iba pa. Tapos, since sa MOA Complex kayo, pwede kayong magpunta sa IKEA or IKEA na isang sikat na furniture store. Tapos, siyempre, pag nandito kayo, pwede rin kayong manood ng mga events sa sa MOA Arena. Tapos pwede kayo umattend ng mga expo sa SMX. Ang dami ko na sinabi. So ito yung ang room rates pala dito is 5,000 plus pesos a night. Binook ko po itong stay namin sa Klook at pwede nyong gamitin yung codes namin para maka-discount kayo sa inyong stay dito sa Microtel by Wyndham. So bago pa ako dumaldal, tara, mag-room tour na tayo. Let's go! Ito nga pala yung room natin na 2-queen Bayview room or 2-queen room with Bayview dito sa Microtel by Wyndham. Bakit siya 2-queen? Kasi syempre, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ay hindi lang isa dahil dalawa yung queen room. Ano ba yan? Kala ko tatlo. So dalawa yung queen beds or queen-sized bed dito sa kwarto ito. Kaya 2-queen room with Bayview. Hello muna kay Bini. Hi. Kasi wala pa si Mommy Bianca at si ang kambal nitong mga panahon na to kasi sila ay nagpapacheck. Tapos ito, yung ating view. Maganda pa rin naman, no? Kahit sobrang reclaimed na tong area na to. Meron pa rin Bayview dito. Tapos kitang-kita nyo yung blue skies. At syempre, yung SM MOA Seaside. Tapos ito yung Conrad Hotel with the S. Maison Mall. At dun banda, yung kulay blue doon, yan yung IKEA. Tayo ay beside NU or National University. So, nasa MOA Complex ang Microtel. So, location po, SM MOA Complex. So, nandito, meron tayong daybed nga pala. Hi. Daybed. Okay. Tapos, ito yung kanilang closet na talagang pambahay talaga siya. So, meron tayong 6 na hangers, meron fire extinguisher, meron tayong safe, laundry bag na gustong-gusto ni Mommy Bianca. Check to kay Mommy Bianca kasi yung mga hotels na may laundry bag, check yan. At meron tayong bedroom slippers. Okay. Tapos, ito naman yung ating vanity with work table or work table with vanity na may in-room dining menu, reminder na no smoking, at meron silang in-room massage na offer, just dial 0. Ito naman syempre yung ating mga amenities dito. So meron tayong water, coffee and tea, merong kettle, merong pitcher, at alam nyo ba, may pitcher dyan kasi meron silang water refill station kada floor. Okay, kada floor yan mga ka-eats. Tapos ito syempre, meron tayong mini fridge, yung ating chair, and konting storage dyan. Ito naman yung ating luggage rack
na may storage sa baba. I believe that's for the shoes, pero nalagay muna namin dito yung shoes namin. Tapos ito nga pala yung ating parang bedside table. So hindi nyo pwedeng pagkabitin yung yung mga beds nyo kasi meron silang parang island dito sa gitna. Siyempre with our clock and parang radio na rin dyan. I believe meron din tayong telephone, remote ng ating split aircon, at cable TV channels dahil meron tayong cable TV dito. Ito yung banyo, mga ka-eats. So, pagpasok nyo pa lang dito, vanity, meron tayong hair dryer. Ito hindi na ito kasama, dala namin yan. Saka itong trusty namin na electric floss. Siyempre, dito yung ibang amenities, dental kit, may mga towel dyan. Importante, toilet with bidet. Okay? Toilet with bidet. And itong shower naman nila, ay parang spacious enough. At ang gusto ko dito, meron na kagad rubber mat para hindi kayo madulas. Meron na itong kasamang rain shower. Wala siyang regular shower, yun na lang. Tapos meron siyang hair and body wash. Siyempre, hot and cold yan. Tapos, provided na rin siyempre yung tuwalya. Very standard naman siya. Tapos, hindi rin siya maliit. Kasi parang may nastayan kami before sa Singapore. Sobrang liit talaga ng banyo. Malaki naman yung room. Parang nakalagay sa description is around 22 square meters siya. Pero medyo may space pa nga kayo dito for your things. Pag nag-shopping kayo dito for your luggage. Tapos ang maganda dito, queen-sized bed. Okay? Sobrang spacious. And siguradong marerelax kayo. After nyong mag-ikot-ikot, dito sa may SM MOA Complex. After ko kayo i-room tour, papag-usapan pa natin yung ibang makikita dito sa hotel at ipapakita ko rin sa inyo yung mga travel essentials ko as a travel content creator. Kaya tara, pag-usapan na natin yan. Let's go! Mga ka-eats, ano-ano nga ba ang pwedeng gawin o pwedeng ma-expect dito sa Microtel by Wyndham? Una, yung sinabi ko kanina, pwede kayo mag-shopping spree at food trip sa SM Mall of Asia. Pwede rin kayong mag-amusement center dahil, or amusement park, amusement center. Or pwede kayong mag-rides sa SM by the Bay Amusement Park. Pwede kayong mag-rides, pwede kayong mag-perya games, the works. Tapos syempre, yung mga iba't ibang klaseng makakainan doon. Nandun lang naman yung mga legendary na Vikings, Tepanya, si Gilligan's, yan, nandun yan. Tapos pwede kayo mag-attend ng events. Yung sabi ko kanina, SM Mall of Asia, SM Mall of Asia Arena, at yung SMX Convention Center. Tapos, syempre, kapag nandito kayo sa area, lalo na sa mga balikbayan dyan, or sa mga taga-probinsya, pwede na rin kayo mag-ikot sa Maynila kasi hindi na rin siya ganun kalayo. Tahakin nyo lang yung Ross Boulevard, yun na yun. Makakapunta lang kayo sa mga National Museum, Intramuros, and the works, or the likes. Ano pa ba yung nandito sa hotel na ito? Meron silang Millie's All-Day Dining kung saan pwede kayong mag-breakfast buffet at pwede kayong kumain from 6 a.m. to 10 p.m. Okay? Yung booking namin dito sa Klook, meron na kasamang breakfast. Medyo mahal lang to kasi January pa kami, parang New Year pa kami nag-book. So, umabot kami 7,000 plus, 7,300 pesos. Pero, chinek ko mga February or later ng January, mga ano na siya, 5,800 pesos lang. So, mababa na agad, no? Tapos meron silang roof deck na swimming pool. Ayos yan. Meron din silang function room just in case man ako yung mga events sa mga buhay ninyo. Up to 200 persons pwede. Yung water stations, bawat floor, panalo yan. Meron ding ice machines just in case na kailangan nyo ng ice. At syempre, yung mga facilities nila accessible. Okay? Meron na rin kasamang libreng Wi-Fi. Merong safety deposit box, in-room massage, photocopying and printing services, scheduled shuttle service to and from SM Mall of Asia, or pwede nyo na lakarin, sobrang lapit lang naman. Tapos pwede rin kayong mag-advance reservation ng airport transfers. Okay? Ang maganda dito kasi mga ka-eats, yung room sila dito sa Microtel by Wyndham, usually talaga 2 queen beds. O di ba pwede?
2 queen bed. Sobrang panalo. Sobrang spacious. And good enough na siya for 2 to 4 adults. Ang alam ko is, basta ay children 12 and below, libre pa. Okay? Kids stay free. Okay? Pwede kayo humiram ng baby crib. At yun. Yun na yun. Ngayon lang ay medyo nag-renovate sila, so expect nyo lang na medyo may konting sounds ng konti. Or konting ingay. Ang maganda pa dito mga kahits. Kanina, or yung tip namin before sa inyo, no, yung isa sa mga staycation vlogs namin, subukan ninyong mag-stay or mag-check-in ng maaga. Try lang. Kung hindi, iwan gamit, tapos mag-ikot-ikot. Kasi kanina, parang before 1 o'clock, nakapag-check-in na kami. Nandito na kami sa room namin. Pero ang standard check-in time is 2 p.m. Standard check-out time is 12 noon. Okay? So, strictly no smoking. Tapos yung pool area is 7 a.m. to 9 p.m. Kapag ka may bumisita sa inyo, beyond 10 p.m., naku, ito pala yung charges, no? 750 pesos yung charge. Kapag magbe-breakfast pa, magiging 1,000. Pero ang breakfast pala nila, kapag extra person lang talaga nakasama sa room, 700 pesos kung di ako nagkakamali. Okay? Ang breakfast hours din is 6 to 10 a.m. Okay? Tapos room service hours naman is 10 a.m. to 10 p.m. Okay? Kapag nawala niyo yung keycard ninyo, 500 pesos yan. Okay? Tapos meron din kayo incidental deposit na pwedeng 1,000 pesos. Yun lang mga ka-eats, yung pinaka-importanting information. At pag-uusapan na natin sa next segment, yung mga essentials ko kapag kami ay nagta-travel for content creation. Let's go! Unang-unang hindi pwedeng mawala ay itong Anker na 25,000 mAh na power bank ko. Pwede ito sa aeroplano. Na-try na namin to sa Sebpac, sa PAL. Pasok na pasok to. Ang maganda dito, mayroon na siyang dalawang built-in na USB-C. Okay. Kasama to dito. Ito yung isa. Tapos, ang bilis mag-charge dito, mga ka-eats, no? At pwede rin kayong magsaksak ng Type A at isa pang Type C. Maganda dito, may monitor siya. May screen. 100%. Makikita nyo pag nag-charge kung ano yung flow ng kuryente. Next, itong stick ko na DJI magnetic stick na kasama ng aking Osmo 360. Yan. Siyempre, yung mga 360 shots na nakikita nyo, DJI na Osmo 360 yung gamit ko dyan. Kasi maganda dito, ang ganda nung labas, nung output, tapos ang maganda pa, very compact siya mga kids. Tapos hindi rin mawawala ay itong DJI Mic Mini. Okay, so gamit ko siya ngayon, yung isa, tapos mayroon pang isa sa loob. So pwede siya pang phone, pwede rin siya pang camera, at napakagaan lang at sobrang reliable. Next na ay itong Ulanzi TT88 na very versatile din na tripod kasi pwede itong pang MagSafe. Kung wala kayong MagSafe, pwede nyong iipit dito. Pwede nyo iikot to. Ipit nyo lang dyan. Tapos, ito yon, may remote na rin siya. Ang maganda dito, meron siyang hook mga ka-eats. So, kung gusto ninyong i-hook ito sa lamesa, hindi nalalaglag. Ito, pwede nyo ikabit yan. Tapos, pwede na kayo mag-flat lay. Ito syempre, wag natin kakalimutan itong lalagyan ng Osmo Nano. Osmo Nano yung isa kong pang-record. Ito yung nagre-record ngayon. So, ito yung lalagyan. Kasama yung mga magnet, yung lanyard, yung suction. At ito yung baby natin dati before tayo nagka-Osmo Nano. Itong Osmo Pocket 3. Okay? Na may kasama ring hard case para protection. And syempre, meron na rin siyang sariling mic. At yung pati yung extension, battery extension, and everything. Meron pa pala akong isang papakita sa inyo. Itong bag ko na Ulanzi rin na camera bag. Sobrang okay siya kasi meron siyang divider sa loob.
na pamprotekta talaga sa camera. Maraming bulsa, very sturdy at abot kaya lang. Kung interesado kayo, ilalagay ko sa description lahat ng links kung saan ko siya pinagbibili para rin ma-check out ninyo kung kayo ay nag-i-invest or patuloy na magbibili ng inyong travel gear essentials. May nag-make sense. Travel essentials kapag kayo ay mag-create ng content. Yun lang mga ka-eats at kita-kits tayo mamaya kapag nandito na si Mommy B, si Sadie at si Sage. Hello, Bugus! Hello! This is our hotel room. How are my babies? Are you okay? Oh, welcome to Microtel by Wyndham. Woohoo! Hello. Can you see S my son? Where's S my son? It's my son. Look to your right. Ta-da! And what's that? IKEA. And you can see the Ferris wheel from here. Are you hungry na? Oh, I can see the boat. Yes. Are you hungry na? Yeah. Do you want to eat na? Wow. Look at the ride, oh. Hello, Mommy. Hello. Ganda ng view. In fairness, kita namin yung seaside. So, yung mga happenings, like, kita There's namin. school beside. And the school beside. This is our home for the weekend. We missed them. Did you miss them? Which one? Did you miss your sisters? Which one? Which one? Yes. Ano, yung bay? Cruise bay. Cruise by the bay. Cruise bay. Ayun o, yung sinasabi lang. Boat the pirate ship. The pirate ship. The pirates away. Kitang-kita yan mula dito sa room namin. At even the Ferris wheel. Sobrang daming tao sa seaside. Kita mo yan. Next time na lang tayo, Vince. Look, Look, ang daming tao. konting tumbling. Happy New Year! Happy New Year. Woo! Hello mga ka-eats! Ngayon nandito na kami nagsa-staycation sa Microtel by Wyndham. Parang ano naman, ang sarap chumil masyado. Di pa kami lumalabas. Hello! Say Happy New Year! Happy New Year! Mommy B, top of your mind, anong advantage kapag nagstay ka dito sa Microtel? For me, pag nagstay ka dito, malapit ka sa mall. So, kapag may kailangan kayong bilhin, kapag nagugutom kayo, hindi kayo mahihirapan maghanap ng kakainan kasi isang tawid lang actually. Tatumbling ka lang, andyan na yung mall. Pwede kang mamili kung saan mo gusto kumain. Buffet. Kasi Buffet? Yeah. kanina pa namin iniisip kung saan kami magde-dinner. O, diba? Kasi parang marami kang pwede maging choices. Depende na lang siguro kung puno yung restaurant. Kasi nga, ang lapit lang niya sa mall. Tapos, kasi nauna silang dumating si Daddy Mark tsaka si Sabine. So, nung pagpasok namin, nung pagpasok namin ng Twins, parang na-amaze ako dun sa view. Kahit na syempre may mga buha-buhangin, parang nakakatuwa lang kasi kita mo yung seaside talaga. So, yun, parang na-amaze ako pagpasok. Oh, wow, kita mo yung Ferris wheel, tapos yung seaside. Yeah. Siguro maganda manood ng, kaso parang wala namang sunset. Masyadong Wala cloudy. namang sunset. Mga ka-eats, ginabi na kami at dito naglalakad kami sa may Maax area. Katapat lang ng MOA Arena. Panahal dito kasi pag nag-stay nga kayo sa Microtel, ang lapit-lapit lang lakaran. So meron ng simbahan, SMX, mga restaurants, MOA Arena, Mall of Asia, Esmaison. So lahat to pwede nyo makita. So ito, Gloria Maristo. Tapos ito, MOA Arena. Tapos dito sa harap, merong Coffee Bean, merong Buffalo Wings and Things, North Park, and many more. Yes, what is it? What are you gonna tell?
I saw Marina. Moa Arena. She's a Moa Arena. What did you watch there? Disney Live. Disney Ngayon naghanap kami ng makakainan and titingnan natin sa nakakain at update namin kayo mamaya. Mukhang dito tayo napadpad sa Gloria Maris kasi meron naman silang dim sum at feeling ko pwede naman mag-order ng iba pa. So dito sila located sa Maax at tayo ay papasok na. Let's go! Nandito na kami sa Gloria Maris, mga ka-eat. So, nag-order na kami agad kasi medyo gutom na yung mga person. So, sweet and sour pork, yang chow fried rice, fried salad roll. Nag-order din kami ng Peking duck na half. So, 1,600 or Peking duck para sa mga grammar nuts dyan. Pero Peking duck yun. So, para happy kayo, happy ako. Okay lang yun. Tapos 3,200 yung whole order niya. Tapos order din kami ng ham soy kok, parang sticky rice na parang fried sticky thingy-majiggy na dim sum. Meron din tayong taro puff, hakaw, siomai. Yun na tayo in order na. Tapos syempre, water na lang tayo mamaya. So sikat kasi itong Gloria Maris sa mga Chinoy and I think kahit sa mga Pinoys din kasi isa to sa mga classic na Chinese session talaga. So isa to sa hilera ng mga restaurants dito sa may Maax Parking or MOA Annex Parking. Katapat lang mismo ng MOA Arena na sobrang lapit lang mula sa Microtel by Wyndham kung saan tayo nag-stay. So isa to kung balikbayan kayo or first time yung makakain, pwede nyong dayuhin yung Gloria Maris kapag nag-stay kayo sa Microtel by Wyndham. Sobrang highly suggested to kasi bata pa lang ako. Gloria Maris is already Gloria Maris. So, sigurado ako hindi yung mapapaya sa inyo, magugustuhan nyo ito mga kites. Antayin natin yung mga in-order natin kasi sobrang gutom na kami at nako, sigurado matutuwa kayo. Excited? Are you excited? Yeah. Look, mga ka-eats, dahil sikat ang Gloria Maris sa kanilang seafood. Siyempre, meron silang extensive na live seafood selection dito. So, meron mga lapu-lapu, merong crab, merong lobster, merong mga clams, merong swahe, at meron pa mga slipper lobster dito, mga ka-eats. So, kapag medyo mas malaki na yung budget natin para sa mga vlogs natin, pwede tayo mag-try ng mga ganyan. Pero for now, dim sum lang muna tayo at sweet and sour pork. Tapos siya mga ka-eats? Entertainment para sa mga bata. Yeah, so Ocean Park po. Ganito talaga yung panalo kapag nasa Chinese restaurant kayo kasi sobrang bilis. So dumating na agad yung yang chow fried rice. I believe small lang to pero parang ang dami. Tapos yun parang crystal prawns. Ganun, crystal prawns pero basta parang ang plump. Tapos ito yung kanilang sweet and sour pork na small din na dumating lang after wala pa atang 5 minutes mga kids. Antayin natin yung mga iba pa natin in order. After 10 minutes lang, dumating na yung ating half na Peking duck. So, syempre sinaslice siya yung skin dito sa table side. Tapos yung meat nito mamaya, gagawing minced duck na may balot na lettuce. Tapos parang isosote yun sa hoisin sauce. So sobrang kumikinang-kinang pa yung balat. Mukhang crispy. Maraming salamat kay Ma'am Rochelle dito sa Gloria Maris, dito sa may Maax. So ang condiment nito is hoisin sauce syempre. Tapos meron tayong leeks. Tapos pinapatong niya sa cropek. Tapos mamaya, mabalot ata natin to. Wow! 1,600 yan mga ka-eats yung half na serving itong Peking duck. Dumating na rin yung ating siomai. Siyempre itong sweet and sour pork. Itong taro puff na favorite ni Mommy B. Yang chow fried rice. At itong fried salad roll. Kasama nung ating Peking duck. Kain na kami mga ka-eats. Enjoy muna namin tong biglang dinner sa Gloria Maris. See you later! See ya! Napapanood nyo pa na yung full review nito sa ating mga reels at mga vertical formats. Kain tayo!
laureate. Bigla ang Grabe, laureate. bigla ang laureate. Ang busog, sobrang busog, pero ang sarap. Una, ayaw namin mag-buffet kasi baka mag-overeat kami. Pero kumain din tayo ng madami. Pero, ano naman siya? So, January 5 sulit na naman ulit siya. yung diet. January 3 pa lang naman Grabe, yan. paurong ng paurong yung diet. Pero yun nga, very din, pag nagstay kayo dito, very convenient kasi nga marami na kayong choices para kainan. Tapos kung gusto nyo ng masarap na Chinese food, gayahin nyo rin kami kung saan kami kumain. So talagang busog. So babalik kami ngayon kasi meron kami tinake out kasi nga ang dami lang in order. Tapos ibababa lang namin yung food kasi lakad kami sa MOA. Alright, let's go. Balik na kami sa room namin after namin maglakad-lakad sa S. Maison sandali. After kumain sa Gloria Maris. So, chill-chill lang muna and then see you tomorrow kapag nag-ikot pa tayo dito sa hotel at kapag nag-breakfast buffet tayo. Pero yung breakfast buffet sa ibang episode na yon, yung breakfast sa Millie's All Day Dining. Maraming salamat sa panonood sa day 1 ng ating Microtel by Wyndham na staycation. See you tomorrow. Magandang umaga mga ka-eats. The next day na dito sa Microtel by Wyndham. Silipin nyo naman yung nasa likod ko. Okay naman yung sleep namin, although parang kapag this side siguro na malapit talaga sa Anchor's Away nila, yung parang pirate ship. Parang may mga nagsisigawan pa around midnight. So, early morning. So, parang hindi ko alam kung gano'n oras sila. Pero, yun lang. Medyo maingay lang at rinig siya ng konti dito sa kwarto. Yung bed naman nila, sakto lang yung lambot. Ang panalo dito, malamig yung kanilang AC. Yung aircon nila malamig. So, kasi hindi din sila naka-comforter. Pero okay naman kasi hindi naman ako mahilig sa ganun. Pero kung particular lang kayo, baka hindi nyo siya magustuhan. Pero maganda talaga. Very spacious yung room, as you can see. Yung kambal tulog na tulog pa. Tapos, dito sa baba, ang sarap maglakad-lakad. Ngayong Sunday, parang wala pang car. Siyempre maaga pa. Kasi kanina nakita ko may mga nagbabike, may mga nagja-jogging ngayon, may mga nagwo-walking. Tapos ay wala pa masyadong tao. Siyempre sarado pa yung S. Maison, yung mall. Buffet 101. Yes. How was your sleep? Good. Did you sleep while daddy was snoring? Sorry naman. Okay. So, tayo ay magbe-breakfast na in a few minutes. Siguro pagka gising na nung kambal. Kung wala kayong breakfast in your booking, no, just in case lang, marami naman makakainan dito. And I believe si Popeyes nandito. Although hindi ko na alam kung ano siya nag-open. Pero meron naman silang Alpha Mart dito. May convenience store. Meron din parang Korean na convenience store na medyo mas malapit na sa MOA Arena. Okay? So maganda dito. Kita-kita nyo yung Manila Bay na nire-reclaim. Grabe yung laki na nung reclamation. Tapos, parang in fairness, presko naman at parang nakakatuwa. Ang chill nung MOA Seaside kapag ganito pa kaaga. So, kung kayo ay naghahanap ng staycation, mga ka-eats, subukan ninyo magstay dito sa Microtel by Wyndham. Very affordable na siya compared syempre sa mga hotels around this area. Itong Conrad, yung Lanson, at yung Trip. I believe yung Trip saka itong Microtel, both managed by Wyndham. And I think same owner. So medyo magkalapit yung price nila pero ito yung pinakamurang hotel sa MOA Complex. Kaya kung kayo ay balikbayan, tiga-probinsya, or just simply gusto nyo mag-staycation sa Metro Manila tapos walking distance lang sa SM Mall of Asia, highly recommended itong Microtel. Matapos mag-breakfast, nandito na kami ngayon sa may roof deck nila.
accessible via 12th floor. Kaso lang, hindi accessible kapag PWD or may wheelchair. Kasi magsistairs kayo. Ano dito, meron lounge. Yan. Pwede kayo mag-chill-chill dyan. Yan. So, pwede siguro magpatulong just in case. Kaso lang nga, hagdan lang papunta. So, dito meron shower area. Tapos ay dito may mga tables and chairs na kasama. Just in case gusto nyong mag-chill-chill at kumain, magmerienda. Kaso lang, non-smoking dito. So, yung pool nila, ito na. Hindi na tayo aakyat kasi may mga nagsiswimming for privacy. Tapos, maliit lang naman yung swimming pool. Pero maganda dito. Kita nyo yung, yung view ng Mall of Asia Complex. Papakita ko sa inyo. Ito yung kanilang view, mga ka-eats, dito. So, same view siya halos nung kita sa room natin. Kita dito yung IKEA, yung Conrad, yung Moai, tapos yung Seaside, kung saan maraming restaurants at maraming mga rides at mga games. So, ito, akit sila. Pakikwento na lang sa akin. So, ito, yan yung swimming pool area. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina ng mga tables and chairs. Tapos, nandito yung kanilang mas maganda pang view, mas malawak na view ng Manila Bay. Ito yung reclamation. Tapos, kita yung bundok na yan. Iniisip ko kung anong bundok yan pero paki-comment na sa comment section kung alam ninyo yan. So, ito yung kanilang roof deck na may teeny-tiny deck pool dito sa Microtel by Wyndham. Mga ka-eats, matapos mag-breakfast buffet sa Millie's All Day Dining na mapapanood nyo after nitong vlog na ito. Tapos nag-ikot kami sa roof deck nila. Hindi ko na napakita yung pool area kasi syempre respect sa mga nagsiswimming. Pero maliit lang siya. Pero kung gusto nyo lang mag-swimming, gusto nyo magpalamig, pwede sa pool area nila sa roof deck kasi very chill. Tapos maganda rin yung views ng Manila Bay at ng MOA Complex. Final thoughts dito sa stay namin. Una sa lahat, very budget friendly, lalo na considering its location. Sobrang pasok na pasok sa budget. Panalo. Next, yung space ng room, very spacious at kahit matagal na siya dito, I think bago pa itinayo yung mga ibang buildings dito sa MOA Complex, nandito na itong Microtel, okay pa rin yung room niya. Very spacious at bago pa rin naman. Bagong-bago pa at I believe nag-renovate sila. May 2 queen-size beds na perfect for a family with small children like us. Okay siya. Tapos, ayun, pinaulit-ulit ko sa video na to. Highly recommended dito sa mga balikbayan, sa mga foreigners, no, na gustong magstay around SM Mall of Asia. Paki-translate na lang para sa mga kaibigan yung foreigners. Kasi syempre, tatagalog tayo, no. Tapos, ano pa ba? May breakfast buffet, may swimming pool, walking distance sa Mall of Asia Complex. Pwede kayong mag-ikot sa Ayala Malls Manila Bay. Pwede kayong magpunta sa mga casino hotels dito. Okay. So, kung kayo naghahanap ng masistayan dito sa MOA Complex, subukan yung Microtel by Wyndham. Kung gusto nyong subukan pa natin yung ibang mga hotels dito sa Mall of Asia Complex, paki-comment na lang down below. We'll make it happen. Maraming salamat sa panonood, mga ka-eats, at sana na-enjoy ninyo itong mumunting vlog natin sa Microtel by Wyndham, our first staycation of 2025. That's it, mga ka-eats. Bye-bye! Bye-bye!